It doesn't make sense, no? Yung 140 million, sana marami nang natulungang mga nakaratay ngayon sa ospital. Good morning, good afternoon, good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ay magbibigay ng isang halimbawa o kaya bagay kung anong mangyayari sa isang bagay na to. Ito po, halimbawa natin itong orange o kaya apple o kaya mango, mangga. Itong halimbawa itong unahin natin itong orange na to kasi kinakain natin to siya at mabitamin. Ito pong orange, buo yan. Pag tinignan mo, buo yan. Magandang tignan. Napakasarap. Parang gusto mong kakainin na. At nakakainganyo. Ito po. Pag piniga mo itong bagay na to, itong orange na to, ay mawawalan po ng itsura. Mapipisa, mawawalan ng itsura. At yung lalabas po ay yung juice, orange juice ang lalabas. Kasi nawala na yung kanyang laman sa loob. Naging juice na. Naitapon sa baba, naitapon kung sa mo dadalhin, tapos o kaya lagay mo kaya inumin mo yung juice na yun. Yun pong mangyayari. Yung orange na yun ay yung pag tinignan mo wala ng forma, nasisira na yung kanyang itsura, wala na, sirang-sira na, wala na sa forma kumbaga. Ganon din po ang isang gobyerno. Ang gobyerno pa yan, ang gobyerno ay nandyan, hindi po nawawala. Yung namumuno dyan every 6 years kasi elected dyan. May patakaran tayo sa Pilipinas, every 6 years na presidente o namumuno sa gobyerno ay 6 years nawawala yan pag 6 years na. Ito po, binigay po yung gobyerno natin, napakaganda at matiwasay. Nung tinignan mo yan, nung pinamunuan mo yan, ang gobyerno yan, nakikita mo, andyan lahat, nakikita mo yung nasa gobyerno, andyan yung pera, andyan yung mga tauhan sa gobyerno, andyan mo, pamumunuan mo yan. Ikaw na namumuno. Pero, pag sinira mo ang gobyerno, ay mawawalan ng itsura. Pag ninakawan mo ang isang gobyerno, yung gobyerno na yan, ay mababang karote. Anong mangyayari? Mababang karote, wala nang pupuntahan, wala nang direksyon kasi wala nang pera. Pag ninakaw mo yung ang gobyerno, ng pera ng gobyerno, ay hindi na gagalaw yan. Mababang karote na yan. Yan po yung sinasabi natin, na mawawala yung itsura ng gobyerno, hindi mo alam kung saan patungo. Ikaw na halal na mamumuno sa gobyerno ay piniga mo, sinira mo. Ano nang makikita? Yung mga taong bayan, makikita yung gobyerno na wala ng itsura, wala ng pera yung gobyerno, wala nang may pamigay, wala nang may pasweldo, kung ano-ano mang ginagawa mo na ikaw ang Plus Corporation, 107 billion. Ito yung pondo na pagka nag-bankran at nalugi, yun ang magbibigay sa Pati yun nawala? nawala, 107 billion. muno sa gobyerno, yung bisyo, may bisyo ka, pinamigay mo yung pera ng gobyerno kung saan-saan, hindi mo alam pamunuan, hindi mo yung direction ng gobyerno, hindi mo alam kung saan patungo, masisira po yan, masisira. Wala nang itsura. Ganon din po ang isang bagay. Halimbawa natin isang orange, pag piniga mo yan at mawawala yung itsura niya na napakaganda, bilog yung itsura niya kasi piniga mo na yan, piniga mo at lumabas yung laman loob, yung laman na sa loob, piniga mo, wala nang itsura pagtingin mo. Ganon din po ang gobyerno na ikaw namuno, ninakawan mo yung gobyerno, ninakawan mo yung
yung pinamunuan mo, kinuha mo lahat, bisyo mo, at hindi mo alam kung anong direction dadalhin yung isang gobyerno. Ayan po, mawawalan po, mababangkarote po yan. Yan po ang mangyayari. Kaya sinasabi natin, sa mga namumuno sa gobyerno, habang may panahon pa ay magbago tayo. Hindi basta-basta po mamumuno sa gobyerno. Alam niyo po, pag ang Diyos ay bumawi, ay hindi po natin alam kung saan patungo. Dati nung isang gobyerno noon, nawasak, nawalang itsura, bumagyo ng mga kalamidad. Kasi yung pamumuno niya, yung itsura na nakita niya noon ay napakaganda, pero yung pinamunuan niya, hindi niya alam pamunuan yung isang bagay, isang gobyerno. Kaya nakita natin ang daming nawasak na dyan ng mga lungsod, ang daming namatay na mga tao. Yan po ay, yung bagay na yun po ay hindi, yan po isang revelasyon na pinapakita ng Diyos na ikaw ay namumuno ay hindi mo alam. Ikaw na namumuno, dapat magdasal ka sa Diyos. Magdasal ka sa Diyos, pakita mo, sabihin mo sa Diyos, bigyan ka ng direksyon. Gaya, yung nangyari po noon, mga last na nakaraan ng mga taon, nakaraan ng mga presidente, ang dami pong mga kalamidad, dilubyo na nangyari noon. Na hanggang ngayon, hindi natin alam kung saan patungo yung gobyerno natin. Na hanggang ngayon, kung yung mga tao ngayon ay parang nawawalan ng pag-asa sa ating gobyerno na hindi dapat. Na yung gobyerno nakikita nila ay ito bangkarote. Ninanakawan yung gaya ng nakikita natin sa mga social media na hindi dapat. Totoo ba to? Corporation, 107 billion. Ito yung pondo na pagka nag-bankran at nalugi, yun ang magbibigay sa Pati yun nawala? nawala, 107 billion. Mga ninanakawan ng gobyerno, yung pera ng gobyerno, ninanakaw kung saan binibigay. Ayan po ay isang bagay na napakasama sa mga iba't ibang bansa. Lalong-lalo na sa Diyos, na dapat mahiya naman tayo. No, sika kong mga leader ti gobyerno, may isang gobyerno. Katuhan mo nga igaman, ti may isang bagay. Ay agbayin ka mo tapo. Agbiro ka, o agresign ka, o umikat ka. Agbirok ti Diyos, ti may isang tao. Iitad mo kini Apo Diyos. O Apo Diyos, dato iti kuahang ko nga kaya. Nang ibagbagata nga iti duman nga ako ang tao ko. Kapit tuko. Yan po dapat hindi mangyari. Na nagre-reveal na sa taong bayan. Ang daming nagrarally, nakikita natin sa mga tao na itong nangyayari ngayon sa gobyerno, yung namumuno sa gobyerno, ay ito mga corruption, pera ng mga iba't ibang ahensya, ninanakaw. Totoo ba to? Allegedly, totoo ba to? Di umano ay totoo ba mga to? Dapat po na sagutin. Andyan yung mga tao nagre-reveal, hindi po yung tao, yung Diyos po gumagawa ng paraan. Pinapakita niya sa mga tao, ito yung nangyayari ngayon na dapat maitama. Salamat po at good evening. Dapat po yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa, yung mga namumuno sa gobyerno, dapat po natin lumuhod tayo sa Diyos. Huwag tayong nakatayo na lang dyan na hinahayaan natin yung mga tao, yung mga namumuno, mga elected official na yung katabi mo, kaya galit mo, nakagalit ka dyan. Nagagalit ka sa mga tao, tapos hindi mo na alam kung saan mo i-direct yung mga tao, yung mga gobyerno na hindi po dapat. May panahon pa sa mga namumuno sa gobyerno. Panawagan natin sa mga namumuno sa gobyerno, dapat po tayo
bumalik sa tama yung mandato natin sa gobyerno, sa taong bayan ay dapat natin ibalik. Yan po ang natin. Salamat po and God bless me. When you put God first in life, your life's difficulties begin to ease because God says in Matthew 6:33, seek first his kingdom and his righteousness.